Huli na nga nang dumating itong si Aurora. Nagulat siya dahil naikwento nga ng kanyang bodyguard na ito umunong si Paco at itong si Sam ay magkaaway. At naikwento din niya na lumuhod nga itong si Paco dito kay Sam at nagmamakaawa. Gulat siya dahil hindi niya matanggap na mayroong palasyo na lumuluhod. Maya-maya pa nga ay nagkaramdam nga ng pagkabilis sa itong si Aurora. Kilala niya ang kanyang anak at mayroong hindi ito magandang gagawin sa kanyang sarili. Kung kaya't agad-agad ay hinanap niya ito. Sa gitna ng malakas na ulan ay nahanap niya. Samantalang itong si Sam ay tinawagan nga nitong si Paco. Sinabi nito na nasa creek siya. Dahil sa kanyang natuklasan ay magpapakamatay umano siya sa oras na hindi siya pumunta doon. Subalit hindi nga natatakot itong si Sam. Dahil sanay na siya. Hindi yun ang unang beses na tinakot siya nitong si Paco. At sa pagkakataong yun, huli na siya nang dumating. Tumalikod nga itong si Paco. Gagawin na sana niya ang ninanais niya. Ngunit nagdalawang isip naman siya. Ngunit sa kanyang pagharap, mayroong taong tumulak sa kanya. Kaya naman tuluyan siyang nahulog sa creek. Gulat na gulat ang lahat. At dahil sa aksidenteng yun ay magugulantang ang lahat, maging itong si Aurora, agad-agad na i-rescue naman itong si Paco. Subalit kahit anong gawing revive ng doktor ay matindi ang tama sa kanyang ulo, kung kaya't hindi na nga siya nakasurvive at tuluyan na nga ang namamaalam itong si Paco. Tingid sa kalaman nila, ang may gawa nito ay walang iba kundi itong si Basil na matindi ang hangarin na maging COO ng kampanya. Gustong-gusto niya na mawala na ng tuluyan itong si Paco. Nang sa ganon, siya na nga ang magiging COO at makuha niya ang kanyang gusto at ang posisyon na hinahangad niya noon pa man dahil sa kanyang pakiwari ay mas fit siya na maging COO kung ikumpara nitong si Paco. Ang banda, magkakagulo naman ang loob ng palasyo at dito nga isisisihin ni George itong si Sam. Sasabihin nito na siya ang may gawa kung bakit nawala nga itong si Paco.